sa oras na to, Ama, na kami nagkakatipon-tipon sa iyong gawain, Panginoon. Patawad po, Panginoon, kung ano man po, Lord, ang aming nagawang kasalanan, Panginoon. Sa isip, sa salita, at sa gawa, Panginoon, hinihingi po namin sa iyong kapatawaran, Ama. Kayo na pong bahala sa amin, Panginoon, sa aming gawain na to, O Lord. Patuloy mo po itong gabayan, patuloy mo po itong pagpalain, Panginoon. Sa aming gawain, Lord, magandang linya ang aming dalangin sa iyo, Panginoon. Ikaw na po ang bahala magpala, Panginoon, sa simula sa pasimula hanggang sa iyong mensahe, Panginoon, sa mga prayer, God, na iyong itataas sa iyo, Panginoon. Panginoon, kayo na pong bahala, Ama. Bigyan mo kami, Panginoon, ng open-minded, O God, tsaka pusong bukas, Panginoon, upang mapakinggan ang iyong mensahe, Panginoon, na maipamuhay namin ito, O God, sa aming mga buhay. Lord, pagpalain mo po ang aming mensahero, ang aming pong pastor, Panginoon. Ikaw po ang manguna sa kanya, Panginoon, na tanging mensahe mo lamang, tanging salita mo lamang, God, ang mamumutawi sa kanya mga labi. Marami pong salamat sa iyo, Ama. Patuloy, God, na itinataas namin sa iyo, Lord, ang gawain ito. Sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen and amen. Pastor, paawit na po kayo. Tapos na si no? Mag-awit na tayo. Magpapaawit na ako. Yes, Ay, hindi pala ako. Awit tayo. Familiar kayo sa Come Holy Spirit? City Harvest. Okay, Okay, sige po. I-share ko po sa screen. Then, Spirit, fall now. I need your anointing, come now. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I grow to love you. Worship you, in spirit and in truth. We worship you. Fill us with your presence.
is yours. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my hand. Drawing me closer to you. I feel your power. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand. Drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. 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 Yes, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise God. Yes. Okay. Dumako na tayo sa tunay na napakabuti ang Diyos. Nawa tayo po ay ma-filled ng kanyang Holy Spirit, Holy Spirit. not, Yes, Lord. not just sa songs but sa testimony. Sige, tayo po sa testimony. Dako po tayo sa testimony portion. O yung mga gusto mag-share. Magpapasalamat po ako, mga kapatid. Ako po si Ate Beth. Akala ko yung teddy bear ang nagsasalita. Magandang gabi po sa ating lahat. Purihin po ang ating Panginoong Diyos. Gabi po ay nagpapasalamat po ako dahil nabigyan uli kami ng pagkakataon na makabalik sa gawain natin sa Sintio. At nung papauwi na po kami, doon nagkaroon ng kala ko may sumisigaw pala sa MRT kapag 12:30 na ng gabi. Kaya sabi ko, maano na ako, masasara na ako, baka mag-cut dito sa daan. Nung pala, sabi ko, salamat po Panginoon kasi may dumadaan pa rin talagang train hanggang 12:45 o 12:50, ganun. Kaya sabi ko, purihin ang Panginoong Diyos kasi alam niya na sa gawain ng galing yung tao at patuloy niyang iingatan kahit sa main station pa, anuman ang kalalagayan ng bawat isa kapag ang Panginoong Diyos ang kumilos sa buhay ng isang mananampalataya ay patuloy niyang bibigyan ng kagalakan, anumang layo ang pupuntahan natin, anuman ang mga hindi kaaya-aya, pero ang Panginoong Diyos ang magbibigay sa atin ng kalakasan at ng kagabayan. So, purihin siya dahil siya yung Diyos na patuloy na nagbibigay ng kalakasan sa akin at patuloy niyang ginagabayan ang buo kong pamilya at patuloy kong ipinagkakatiwala sa kanya ang buo kong pamilya. At salamat sa kanyang pag-iingat, sa kalakasan na sa pagising ko sa umaga sa trabaho ko at sa biyaya na palaging natatanggap ng bawat isa. Purihin po ang Diyos. Salamat po. Amen. Sino pa ho ang gustong magpasalamat o gustong mag-share? Kung wala mang maipapasalamat ay gustong magbahagi, maaring ikaw ay may pinagdaraan ng mabigat na sitwasyon ngayon, you could share it.
ay naniniwala na ang Diyos ay mabuti at may gagawin siya sa gabing ito. Amen. Ako po, Pastor. Sige po. Nagpupuri po ako at nagpapasalamat sa Panginoon dahil tunay nga, Panginoon, na napakabuti po ng Panginoon sa buhay namin. Kahit po maraming problema, dahil alam niyo naman po, miski noon pa, na yung nag-iisa kong anghel, hanggang ngayon, sakit pa rin ang ulo ko. Pero pinapapasalamatan ko siya sa Panginoon. Lagi ko na lang yung lagi kong kine-claim sa Lord na yung kagalingan ibababa sa kanya. Lagi kong kine-claim na babaguhin siya ng Panginoon. Lahat ng demonyo na nakapaligid sa kanya, ilalayo ko sa kanya. Kaya patuloy po ako nagpupun dahil alam, kahit na minsan talagang matigas talagang ulo niya, talagang pasaway, naniniwala ako na andyan ang Panginoon. Babaguhin siya sa tamang panahon ng Panginoon sa kanya. Lagi kong pinapaliwanag sa kanya yung nangyari sa kanya nung natanggal siya sa trabaho, yung nabagsakan siya ng tiles, yung ngayon na may katarata siya, gawa ng demonyo yan, sabi ko sa kanya. Pinapaliwanag ko sa kanya, sabi ko, buksan mo yung puso mo, panimbalik ka sa Panginoon, humingi ka ng tawad. Lagi ko sinasabi sa anak ko. Kaya lang talagang nadadala pa rin talagang medyo may katigasan pa rin ng ulo. Kaya patuloy po ako nagpupurit ng papasalamat sa Panginoon na ganyan na sitwasyon ko, nandiyan ang Lord na kasama ko din yung mga apo ko na nagbibigay kasiyahan sa akin, yung anak kong bunso, yung anak ko si Jingjing, lagi kami nag-uusap. Kaya talagang sa Panginoon at saka mga sa pamilya ko, humuhugod ng lakas na laban dyan sa nag-iisang sakit ng ulo ko. Kaya purihin ang Panginoon at pasalamatan sa kanyang dakilang pangalan. Okay, sino po ang susunod? Ako po, Pastor. Opo. Sige po. Magpapasalamat po ako thank you Lord dahil dun sa pamangkin nga ni Sister Norelia Masares yung nasa Hualien, ayun at okay na nakatayo, yung therapy na lang daw, kaya napakabuti ng Panginoon kasi nga nakita niyo yung una niyang picture talaga, sabi ganun kaano yung Alzheimer niya, pero napakabuti ng Panginoon kasi nga nakaupo na siya dahil therapy na lang. Kaya nagpapasalamat po ako sa Panginoon at nagpapasalamat ako sa lahat ng nag-prayer sa mga kapatiran na nagpanalangin sa pamangkin ni Sister Nori. At doon naman po sa apo ko, kay Steph, yun nga, yung palang pinakita na babayaran sa ospital na nakalagay ay 2018. Nag-ano pa kami nung anak ko. Sabi ko, bakit ng 2018 pa itong nakalagay na ito na petsa? 2021 na ngayon. Yung pala, valid yun hanggang 2025. Napakabuti din ng Panginoon kasi sabi ko nga sa anak ko, makakaraos tayo kay Steph. Huwag kang mag-alala. Basta mag-prayer lang tayo. Ang natin, yung kaligtasan ng bata, may puproduce ang Panginoon yung pera, sabi ko sa kanya, basta manalangin tayo. Tapos, ang hinihingi ko po ngayon na nawa naman sa March 18, kung talagang operahan siya, ma-surgery na siya para makaluwag na yung isipan ko at puso ko. Yan lang po, at napakabuti din ng Panginoon kasi nga yung anak kong isa nakalipat na doon sa bahay na binili ko.
nandun na sila Sanib. Tapos bukas naman, lilipat na si FJ at saka si Steph dun sa isang bahay. Praise God. Kaya magkaano na sila, mga magkakalapit na sila, magkakapatid. Hindi na ako nahihirapan ng ipapadala doon, ipapadala dito. Praise God. And nawa po bukas makalipat sila ng maayos bukas na gabi. Amen. Purihin ang Panginoon, talaga napakabuti ni Lord. Hallelujah. Praise God. Sana all magkabahay. Ako din, magpapasalamat na din po ako. Apo, ay, si Ate Tere. Apo. Kasi po nung yung bahay namin hindi pa matapos-tapos nung nagkasakit yung mami ko, na-stop yung pagpapagamot. Tapos after nung magpagamot ng mami ko, ay naging tuloy-tuloy yung pagpapagawa ng bahay. Kumbaga yung test sa akin no, na yung pagkakasakit ng mami ko ay test of faith ba, Amen. na kung magiging faithful ako sa Panginoon despite sa mga pangangailangang finances ko. Pero ni-rebuke ko yung ng kaaway na hindi maging faithful. Kumbaga pinagsasabihan ko siya na mas lalo akong magbibigay. Pagkatas na naging tuloy-tuloy po yung pagpapagawa namin ng bahay na kumbaga paunti-unti lang noon, pero after nung magpagpapagamot ng mami ko na nabayaran ko yung mga utang ko halos nabili ko lahat ng mga gamit, tapos talagang tapos na po yung bahay, kaysa may mga ceiling fan, marami kaming naidagdag na mga gamit na kaya nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil sa kanyang biyaya na overflowing talaga. Amen. Amen. Praise God. Sana all makapagpagawa na ng bahay. Nawa, pagpalain tayong lahat ng Panginoon. Si Ate Janice ay hindi makapagsalita dahil tumutulo luha niya. Okay lang po. Ano na po ba susunod pagkatapos nito? Kayo na po, Pastor. Ako na pala. Wala ko si Ate Med magsasalita. Hello, Ate Med. Kailan ka uli magmo-model? Sige po, punta na tayo sa Word of God. Okay, ang topic natin sa gabing ito is persevere. No? Alam naman natin persevere ay pagsisikap, pagpapatuloy, in spite ng mga nangyayari, ay alam natin na nakaka-overcome lamang tayo kung tayo po ay magpe-persevere o magpapatuloy kahit sa gitna ng sufferings and persecution, no? At mga kapatid, nais ko po kayo idako sa Hebrews 10:32 to 39. Okay. And why we need to persevere. Okay. Okay. So, in order to overcome, we need to accept that suffering is integral part of the Christian faith. Na isa sa mga importanteng magawa natin bilang mananampalataya ay tanggapin na sa pananampalatayang Kristiyano ay kasama ang suffering. No? At yan po ay hindi natin itinatago, bagkus ay sinasabi natin sa lahat ng mga kapatiran na tayo ay mag-go through the shadow of the valley of death.
O yung mga pagsubok, yung mga balis ng buhay, yung mga mabababang parte ng buhay natin. At iba't iba yan, no? Ang iba ay merong mga physical na problema, ang iba ay pinansyal, ang iba ay spiritual, ang iba ay mental, ang iba ay relational, at iba ay sa kanilang trabaho, ang iba ay sa kanilang personal, at ang iba ay mga physical disabilities o mga kakulangan sa buhay. So iba-iba, no? At meron naman na nagsasuffer because of other at because of our faith. Dito sa Hebrews 10:32 and 33, sila ay nagsasuffer dahil sa kanilang pananampalataya. Okay, sabi dito, remember those earlier days after you had received the light, when you stood your ground in a great contest in the face of suffering. Sabi dito, no, a great contest in the face of, contest daw ang buhay pananampalataya sa harap ng suffering, na meron tayong suffering. At sila dito, they stood their ground, no? Nung sila ay maliwanagan sa mga katuruan ng Panginoong Hesus, ay nanindigan sila, at dahil sa paninindigan nila, sila po ay inunsulto, no? Iba sa kanila ay ininsulto. Sabi dito sa verse 33, sometimes you were publicly exposed to insult. So iba iniinsulto. At minsan ay ganyan, no? Sasabihin nila, oh nako, dalo ka ng dalo dyan sa church. Ano makukuha mo riyan? At ano ang magagawa ng iyong pananampalataya, o ano ba yung magagawa ng panalangin? Pero tayo bilang mananampalataya, nung maliwanagan tayo, pag tayo ay nananalangin, napapalitan ng lakas ng Diyos yung ating lakas. At nakikita rin natin na kung tayo ay naglilingkod, nagkakaloob, ay pinapalitan ng Panginoon. Kung tayo naglilingkod, napapalitan ng panibagong lakas. Kung tayo nagkakaloob, nagkakaroon tayo. Kung tayo ay sumasamba, ang ating espiritu ay patuloy na nagkakaroon ng growth, spiritual growth, no? At iyon ay kakaiba sa mundo, no? Sa mundo kasi, pag ikaw ay naglingkod, mapapagod ka. Pag ikaw ay nagbigay, mawawalan ka. Pero sa Panginoon, makikita natin that as long as we serve Him in many other ways, we experience growth, no? At sabi rito, dahil doon, nakaka-expose tayo, na-expose tayo sa insult o mga insulto ng tao, no? Maaring sabihan tayo ng iba't ibang pangalan. No, sabi ng iba eh, oh nako, ikaw nabuang again ka na. 'Di ba? Hindi ko alam kung meron sa inyo nasabihan na ganoon, no? Ano ba sa inyo? Puro praise the Lord at hallelujah na lang, taas kayo ng taas ng kamay. Hindi nyo ba inaalam? Nagkakaamuyan na kayo ng kilikili. Yung mga ganon, nasabihan na ba kayo ng ganon? No? At mga kapatid, sa buhay pananampalataya, maka-experience tayo ng iba't ibang klase ng insulto. Tapos, meron naman yung persecution. Pagka sinabi na yung persecution, nariyan na yung pananakit, pagkuha, at iba't ibang kasalbahihan na ginagawa sa mananampalataya. At sabi pa rito, at other times you stood side by side with those who were so treated. So tatlo yung makikita natin dito, no? Na kind of suffering because of their Christian faith. Una, yung insult, yung mga verbal abuses. Pangalawa ay persecution, mostly ay physical, at mga social social persecution, no? Yan yung mga social trials. Pagka pina-persecute ka, na-exclude ka, ganyan. And then there are times naman na maaring hindi tayo ang na-persecute, hindi tayo nagsasuffer, pero may mga kasama tayong nagsasuffer and we stood side by side with them. Ito sabi sa 1 Peter 4:16-17, if you suffer as a Christian, do not be ashamed, but praise God that you bear that name.
Now, as a Christian, pag nagsasuffer daw tayo, we praise God because we bear that name because Christ also suffered for us. No, hindi ho tayo naging exempted sa suffering, but suffering becomes an integral part o kasama na sa ating pananampalataya. Pangalawa, ano yung nangyayari pag nagsasuffer tayo o nakakadaan tayo sa mga extreme suffering, yung mga hindi mo akalain, no? Hindi mo akalain na mawala ang isang mahal sa buhay ng maaga, hindi mo akalain na maaring iwan ka ng mahal mo, maaring hindi mo akalain na malugi ka, hindi mo akalain na isa sa mga mahal mo ay magkasakit, hindi mo akalain na kung sino pa mga taong ginawan mo ng mabuti ay gagawan ka ng masama, hindi mo akalain na may kaibigan mo ay magpe-persecute sa iyo o ikaw ay pagtatawanan, iinsultuhin, at maaring marami pang bagay na maganda kang ginagawa at hindi nasusuklian. Okay. So we suffer. But suffering pushes us to commit first to God, gaya nga ng patotoo, no? Na to give more, to serve more, to live your life as a Christian in spite of difficulties. So suffering pushes us to commit to God. Then second, suffering pushes us to commit to each other sa bawat isa. Kasi kung nalalaman natin na lahat pala tayo o ay pare-parehas na may pinagdaraanan, iba't iba nga lang klase, then it move us closer. Kasi kaya nga kung makikita ho natin pagka binasa natin yung Book of Acts, they live closely to each other because ang taas noong persecution. And then, third, suffering pushes us to commit to future glory. Sabi rito, you sympathize with those in prison and joyfully accepted the confiscation of your property because you knew that you yourselves had better and lasting possession. Biro nyo, grabe yung nung unang panahon, no, itong sinulat dito. Kinukumpiska yung kanilang mga ari-arian. Maaring kinukumpiska yung mga bahay nila, maaring kinukumpiska yung mga salapi nila, maaring kinukumpiska yung minsan ay yung mga anak nila kinukuha din, no? At yan ay nangyayari sa Iraq, no? Nangyari sa Iraq, yun, no? Kinukuha yung mga anak ng Christian at pagbababae, minumolestya at ginagawang asawa para ma-force magkaroon ng forced conversion. Okay? At yan nangyayari pa rin hanggang ngayon sa iba't ibang bansa na very close or persecuted countries. Pero ito sinabi pa ni Apostle Peter. So then those who suffer according to God's will should commit themselves to faithful Creator and continue to do good. Tingnan ho natin, no? Nagsasuffer ka according to God's will. Pagka God's will, ibig sabihin, hindi ka gumawa ng krimen, gumawa ka ng mabuti, pero iba yung ginawa sa'yo, nagpatotoo ka, pero minasama ng tao, nag-pray ka, pero imbis na magpasalamat ay ininsulto ka, nagkaloob ka, at imbis na matuwa yung tinulungan mo, ay ginawang ka ng kwento. So what you will do? Okay? Sabi dito, those who suffer to God's will should commit themselves to their faithful Creator. Pagka ganoon, i-commit natin yung sarili natin sa Diyos. Yun yung pagpapasa Diyos. And then, hindi ibig sabihin na nagsasuffer tayo, magiging masama na tayo. Ang sabi ni Peter, continue to do good. No? Continue to do good. Magpatuloy tayo sa paggawa ng mabuti dahil ang Diyos natin ay mabuti. So suffering pushes us to commit to God, to each other, and to future glory. Okay? Next, to overcome, we need to what? Persevere in doing God's will. So yung pinaka-keyword natin dito is to persevere. Kasi pagka nagsasuffer ka, pwede mo na sabihin, oh, bakit kung kailan pa ako naging Christian ay saka pa nangyari ito. No, pagka nangyari yan, that means na ikaw ay lumalago na. Pagka inaalaw ng Diyos na ikaw ay magkaroon ng mga tinatawag na strong trials, ibig sabihin yan, kaya mo na.
no? Yes. No? Amen. So yun po, no? Sabi, to overcome, we need to persevere in doing God's will. Sabi dito, so do not throw away your confidence. It will be richly rewarded. You need to persevere so that when you have done the will of God, you will receive what He has promised. So may mga promises ang Lord. Pero kailan natin yun makukuha, yung mga promises? If we persevere. To persevere is to continue in spite of what's happening around us. So nagpapatuloy tayo anuman yung nangyayari sa ating paligid. Hindi na determine ng mga tao, ng sinasabi ng tao, ng insulto, ng pananakit ng mga tao ang ating pananampalataya. Nananampalataya tayo at sumusunod sa Diyos kahit sa gitna ng mga suffering, kahit sa gitna ng mga persecution, kahit sa gitna ng mga trials, because we know after this, mayroong reward kay God. Okay? Amen. Diba? Amen. Sabi dito, for it has been granted to you on behalf of Christ not only to believe on Him, but also to suffer for Him. Since you are going through the same struggle you saw I had, and now here that I still have. So sabi rito, no, not only to believe on Him, but also to suffer for Him. Okay? So hindi lang tayo nanampalataya, kundi magsasuffer din tayo kasama ni Kristo. Pero ang kagandahan niyan, pagka may katapusan yon, and then we will receive what has been promised. Okay, next. Perseverance is anchored in the eternal hope. Yung perseverance natin, yung pagpapatuloy natin, nakaangkla yan, nakadugtong yan, ang pinaka-pundasyon yan is we have eternal hope dahil tayo'y nananampalataya. Tingnan ho natin yung sinabi doon sa 37 and 38 ng Hebrews 10. For in just a very little while, He who is coming will come and will not delay. But my righteous one will live by faith, and if he shrink back, I will not be pleased with him. So ano sabi ron? For a little while, he will come and he will not be delayed. Now, Christ's coming is not only the second coming, but also coming into our situation, saving us, strengthening us, renewing our strength. Okay? Sabi rito sa 1 Timothy 4 verse 10, we have put our hope in the living God who is the Savior of all men, and especially those who believe. Kanino natin inilalagay yung ating faith? To the living God. Yung ating hope to the living God. Okay. At maaari tayong magsabi na, naku, ang bigat ng sitwasyon ko ngayon. Ano sinasabi ng salita ng Diyos? Put your hope in the living God. Hindi patay ang Diyos natin. Naririnig niya tayo, nauunawaan niya tayo, siya ay may kakayanang baguhin ang ating sitwasyon. Amen. Why we persevere? We persevere and overcome because of who we are in Christ Jesus. Yung ating identity, sino ba tayo sa harapan ng Panginoon? Hebrews 10:39, sabi ron, but we are not of those who shrink back and are destroyed, but of those who believe and are saved. Sino raw tayo? We are not of those who shrink back. Hindi tayo yung mga umuurong. Ang mga umuurong ay napapahamak, but tayo ay naniniwala at naliligtas. Amen. Amen? Amen. 1 John 4:4, basahin ho natin. No? You, dear children, are from God and have overcome them because the one who is in you is greater than the one who is in the world. Dito sa mundo talagang maraming maraming labanan, di ba? At pinakamalaking ang kalaban natin yung ating sarili. There are times na gusto na nating mag-give up siguro, there are times na gusto na nating sumuko, but persevere. Why? Not only because you can, but because of the one who is in us. The one who is in us is greater than he who is in the world. Dahil yung lakas natin kulang, pero yung lakas ng Diyos na sumasa atin, ang lakas ng Emmanuel, ay mas malakas sa lahat ng puwersa ng mundo.
So magandang gabi mga kapatid. Let us persevere. Let us not shrink back. Let us be an overcomer even in times of suffering and persecution. God bless us all. Amen. Yes, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah, hallelujah, Lord God. Hallelujah. Lord, marami pong salamat sa salita mo na napakinggan namin ngayong gabi ito, Panginoon. Na kami maging matatag, Lord God, sa mga pagsubok na nararanasan namin, Panginoon. Lord, marami pong salamat sa lahat na ito, Panginoon, dahil kami yung ginigising, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon, na kami hindi dapat nadadala ng mga pagsubok na yung Panginoon, pagkus kami kakapit sa iyo, Panginoon, at magtitiwala, Lord God. Marami pong salamat sa salita na ito, Panginoon, na binabahagi ni Pastor Obet sa amin, Panginoon. Marami pong salamat, Lord God. At marami pong salamat sa nakaraang taon, Panginoon, sa pandemic na nararanasan namin, Lord God. Dahil nandito pa rin kami, Panginoon, na nakatayo, Lord God, na umaasa, Lord God, na mawawala rin yung pandemic na yan, Lord God, sa buong mundo, Lord. Marami pong salamat dahil hindi pa rin kami nagugutom. Marami pong salamat dahil nandyan kayo, Panginoon, sa mga tao na minsan nawawalan ng pag-asa, pero nandyan ka, Lord God, na hindi mo sila pinababayaan, Lord God, na katulad ng mga ibang, Panginoon, na patuloy na kumakain at patuloy na nabubuhay, Lord God. Lord, marami pong salamat sa lahat na ito, Panginoon, at marami pong salamat sa mga frontliner, Lord God, na nakikibaka, Panginoon, sa ang sulok ng mundo, Lord God, na nagpapagamit, Lord God, upang sa ganung, Panginoon, ay patuloy na maibsan ang mga taong nasa ospital, Lord God, na nagkakaranas ng pandemic na ito, Lord God. Alam po namin, Panginoon, na alam mo ang lahat ng nangyayari na ito, Panginoon, na hindi ito lingid sa iyo, Panginoon. Kaya, Panginoon, itinataas po namin sa iyo ang lahat ng ito, Panginoon, na ang mga frontline, Panginoon, ay bigyan mo, Lord God, ng magandang kalakasan, Panginoon, ng kanilang pangangatawan, Lord God, sa araw-araw ng kanilang pagtatrabaho, Panginoon, sa ang sulok man ng mundo, Panginoon, sa mga ospital, Lord God. At Panginoon, itinataas din po namin, Panginoon, ang mga tinamaan ng virus, Lord God, na ikaw po, Panginoon, na magyakap sa kanila, Panginoon. Ikaw po ang magbigay sa kanila ng kalakasan upang sa ganun, Panginoon, ay mawala, Panginoon, ang mga nararamdaman nila, mga pigati kung saan man sila, Lord God, na ospital na andun sa oras na ito, Lord God. Lord, marami pong salamat sa lahat na ito, Panginoon. Marami pong salamat, Panginoon, dahil sa nararanasan ng pandemic, Panginoon, ay doon po kami nagiging matatag. Doon po kami natuto, Lord God, na magtipid ng lahat, Panginoon. Doon po, Lord God, natututo ang lahat ng tao kung paano mamuhay ng tama, Lord God. Kaya, Panginoon, sa lahat ng nararanasan namin na ito, pandemic, Panginoon, ay hindi ito po, Lord God, pabigat sa amin, bagkus ito'y nakakatulong rin sa amin, Lord God. Lord, marami pong salamat at itinataas po namin ang bansang Pilipinas, Panginoon, lalo na po ang namumuno sa aming bansa, Lord God, na ikaw po, Panginoon, ang katalinuhan mo, Panginoon, ang mapuno sa kanilang puso't isipan, Panginoon, ang kanilang mga desisyon, Panginoon, ay dapat ay maging tama, Lord God, na hindi nagiging kasamaan ng buong sambayanan, Lord God. Lord, marami pong salamat at itinataas po namin ang bansang Taiwan, Lord God, na pinagkakaublihan namin, Panginoon. Napakabuti mo po sa aming buhay, Lord God, dahil hindi namin nararanasan ng lockdown, hindi namin nararanasan ang kung ano-ano pa mang nangyayari sa katulad ng ibang bansa, Lord God, na kaliwat kanan ang lockdown, pero dito sa bansang Taiwan, Panginoon, ay napakabuti mo sa amin. Kaya po walang hanggang pasasalamat ang binibigay namin sa iyo, Panginoon. At itinataas din po namin, Lord God, ang vaccine na yun, Lord God, kung ano man, Lord God, ang mga balita, Lord God, na yan. Alam po namin, Panginoon, na ikaw magkukontrol, Lord God, na ito po ay makakabuti sa katawan ng tao, Panginoon. Ito po ay makakatulong upang masugpo ang virus na yan, Lord God. Ito po ay makakatulong sa aming, Panginoon, upang sa ganun, Panginoon, ay matapos na ang pandemic na yan, Lord God. Kaya, Panginoon, itinataas po namin sa iyo, Panginoon. Ipinagkakatiwala po namin sa iyo, Panginoon, ang
baksin na ituturok sa bawat tao, Panginoon, na magiging maayos, Panginoon, na hindi makakasira, Lord God, sa physical na pangangatawan namin, Panginoon. Lord, marami pong salamat, Panginoon, marami pong salamat. Ikaw po ang aming kapupurihan, ikaw po ang aming wawalhatiin, ikaw lang po ang aming panghahawakan, Panginoon. Ang salita mo lang, Lord God, ang aming panghahawakan dahil po ikaw po ay Diyos na buhay sa aming mga buhay, Panginoon. Kaya Lord God, marami pong salamat. Ibinabalik po namin ang papurit pa sa salamat sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Yes, Lord. Hallelujah, hallelujah. Patuloy pa rin po kami, Panginoon, na lumalapit sa iyong gabi, Panginoon, at nagpapasalamat, Panginoon, sa mga oras na, Panginoon. At marami din pong salamat, Panginoon, sa mga nakain naming salita, Panginoon, upang kabusugan ng aming spiritual na pamumuhay, Panginoon. Lord, itataas ko po, Panginoon, ang may karamdaman sa mga oras na, Panginoon. I-bless mo po ang aking bibig na ang mga salita ko lamang ay nagbangaling sa iyo lamang, Panginoon. Yes. At ikaw din po, Panginoon, ang patuloy na kikilos sa bawat isa sa amin, Panginoon. Yes. Ikaw po, Panginoon, ang aming dakilang tagapagligtas at dakilang tagapagpagaling, Panginoon. Hallelujah, Lord. Prayer request part 2 for healing power. Pray kay Jeffrey Baldugo na pagkalooban ni Lord ng trabaho at maging maayos na relasyon nila ng asawa niya, na makilala nila ang Diyos at kalakasang pisikal at spiritual. Prayer kay Aurora Baldugo for strength, wisdom, and provision. Pray for healing sa tuhod ni Sis Elma Libios. Complete healing sa atin ni Sis Bioli na si Landa from breast cancer. Yes. Healing and provision for Sis Andrea, Sister Dina Tiamson. Healing and strength kay Margaret Wo, Bioli's employer. Healing sa apo ni Sis Weng na Sis Stephanie sa Yes. kanyang sakit na sa puso at sa kanyang manugang na si Sally mula sa diabetes. Kagalingan kay Sis Rita Tan. Kay Yes. Sammy Yao from eye complication due to diabetes. Kagalingan sa diabetes at scoliosis ni Sis Chato. Yes. Charito Aschato. Maricel Mercado, diabetes and heart problem. Sis Ibon, healing of her eye and diabetes. Luisa Malyari, naway maoperahan na ito sa kanyang gallstone. Yes. Akay from skin allergy. Sis Nelly San. Prayer Gerardo. Catrice from COVID. Father of Gemma Madulid. Lord, ikaw po, Panginoon, ang patuloy na kikilos at magpapagaling sa mga kapatiran kong ipinalangin sa mga oras ng Panginoon. Hipuin po sila mula pa hanggang ulo at lapatan mo sila, Lord, ng kumplitong kagalingan nagmumula sa iyo. Right now, in Jesus' name, heal them. Hallelujah, Lord, dahil ikaw po, Panginoon, ang dakilang manggagamot, dakilang tagapagaling sa lahat po, Panginoon, dahil ikaw po, Panginoon, ang dakilang Ama. Maraming pong salamat po, Panginoon, at ang kanila po, Panginoon, na iniinom na mga gamot. I-bless po ito, Panginoon, upang ito, Panginoon, ang kumplitong kagalingan na iniinom nila, Panginoon, sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Bigyan niyo rin po sila, Lord, ng lakas ng katawan at kalusugan sa araw-araw na nagmumula sa Panginoon. Maraming pong salamat, Lord. At Lord, kung ano man po ang pangangailangan nila financially ng mga kapatiran kung may karamdaman, ikaw po, Panginoon, ang dakilang tagapagbigay. You're a great provider to everyone, Panginoon. Maraming pong salamat, Panginoon, sa kumplitong kagalingan na iginawad mo sa bawat isa sa kanila, Panginoon, na may karamdaman, Panginoon. Hallelujah. Dakila ka, O Diyos, o palad na nanambitan at nananampalataya sa iyo sa mga oras na, Panginoon. Hallelujah. Personal prayer po, prayer request, prayer for peaceful talks of Sis Nelly's in-laws between their tenants and relative. Naway ma-receive ang issue and healing and restoration of the relationship. Pray for the dismissal of case of Jovito Adalia requested by Sis Luz Adalia. Ikaw po, Panginoon, ang patuloy nakikilos kung sino man po, Panginoon, ang humahawak ng kaso na ito, Panginoon. Haplos sino po, Panginoon, ang puso at isipan nito, Panginoon, nabigyan niya po, Panginoon, ang nararapat na hustisya po kay Jovito Adalia, Panginoon. Hallelujah, Lord. Maraming po salamat, Lord, na ikaw po, Panginoon, ang patuloy nakikilos sa bawat isa sa kanilang buhay, Panginoon. Hallelujah, dahil ikaw po, Panginoon, ang dakilang tagapagligtas at ikaw din po, Panginoon, ang dakilang Ama na pagmahal sa iyong mga anak. A prayer request for strength, wisdom, and guidance, protection, and salvation to Annalisa Chua, Andrea Chavez, Aurora Luz and family, Cristina Carlo and Gabriel Mediante, Elmer Soriano, Ellen Lim, Evangeline Baribo, Felix Makawili, Jimboy Mabilin, Jimboy Cardosa, Jomar
Jo Marie Diego, Lilia Tan, Lota Jimenez and Elmer Lee, Lilibet Children's and Family, Lori Evangelista, Marian and Jerome Co, Nelis family, Patrick and Pablo Lopez, Raquel and Julia Medes, Rita's children, Ichikal Tan and Angelica Tan, Rose Mijares, Salvador Valencia, Pablo, Sis Violina Dera, Susang Kong, at sa lahat ng pamilya ng kapatiran na hindi pa nakakilala sa Panginoong Hesus. Lord, ikaw po, Panginoon, ang patuloy na kikilos sa bawat isa sa amin. Yes. Makilala po ikaw, Panginoon, ang lubusan. Wala po kaming ibang pinupuri at pinasasalamatan sa mga oras ng Panginoon. Dahil ikaw po, Panginoon, ang lumikha ng langit at lupa. Ikaw din po, Panginoon, ang Alpha Omega ng aming buhay. Hindi po kami nabubuhay sa isang tilapay lamang, kundi nabubuhay po kami sa iyong masalita na nagmumula sa iyong bibig. Marami pong salamat sa presensya mo na iginawad mo sa bawat isa sa amin. Pagyakap mo ng banal mong Espiritu sa mga oras ng Panginoon. At marami din po salamat sa Pastor Obet namin na nagbigay ng iyong salita. Wala po akong ibang itinataas sa iyo, Panginoon, kundi ikaw lamang. Marami pong salamat, Lord, sa pangalan mo, Jesus. Amen and amen. Amen. Hallelujah, Lord. Amen. Hallelujah. Yes, God. Amen. Amen. Sino na po magpe-pray? Si Tata po. Ay, naka-mute si Ate Tata. Hello, Lord. Yes, Lord God, in the name of Jesus Christ, Lord God, Lord, we continue, Lord God, Lord, to draw near unto you, Lord Jesus Christ, Lord. We continue, Lord God, Lord, to acknowledge, Lord God, Lord, your holiness, Lord God, Lord. We acknowledge, Lord God, Lord, Lord God, your great presence, Lord God, in us, Lord God. Even, Lord God, Lord, in your presence, Lord God, Lord, meron po, Panginoon, Lord God, Lord, God. Lord, kagalingan, Lord God, Lord, meron po, Panginoon, freedom, Panginoon, Lord God, sa mga sakit, sa mga naramdaman, Lord God, sa mga kabigatan, Panginoon. And Lord God, we continue, Lord God, Lord, tinataas po namin, Panginoon, Lord God, ang aming pastor, Lord God, Lord, si Pastor Yes, Obet, Lord God, Lord, in his life, Panginoon, Lord God, Lord, dalawa sila, Lord God, Lord, na ni Ate B, Lord God. Thank you, Lord God, Lord, sa paggamit mo sa kanila, Lord God, Lord, dito sa Taiwan, Lord God, sa amin, Panginoon. Malaki po silang, Panginoon, Lord God, Lord, pagpapala sa amin, Panginoon, Lord God. Lord, remember, Lord God, he already, Lord God, dedicate his life unto you, Lord God, Lord. Nawa, Panginoon, Lord God, Lord, sa mga lakad nila, Panginoon, Lord God, Lord. Lord, ikaw po send, Lord God, Lord, ng angel, Lord God, Lord, upang, Lord God, mag-una, Lord God, sa kanila, Lord God, Lord, at linisan nila ng angel, Lord God, Lord, ang mga nilalakaran nila, Lord God, Lord, mga hassle, Panginoon, Lord God, Lord, na mga pupuntahan nila, Panginoon, ikaw po mag-una, Panginoon, Lord God, Lord, pangunahan mo sila parati, Panginoon, Lord God, Lord, ikaw po, Panginoon, mag-bless, Lord God, sa bawat isa sa kanila, Lord God, kahit na, Lord God, kay Pastor, Lord God, nawa, Panginoon, Lord God, Lord, na ikaw, Panginoon, bibigay pa more, Lord God, strength, strength after strength, Lord God, sa iyo, Panginoon, Lord God, Lord. Lord, kami, Panginoon, Lord God, Lord, wala kaming kalam-alam sa mga bagay-bagay, but you, Lord God, ikaw nakakaalam ng lahat ng mga pangailangan niya, Lord God, sa physical niya, Lord God, spiritual, Lord God, sa lahat ng pangailangan niya, financial, Panginoon, Lord God, provide, Lord God, kahit na, Lord God, Lord, sa pamilya niya, Lord God, Lord, sa Pilipinas, Lord God, Lord, sa nanay niya po, Panginoon, Lord God, Lord, more, Lord God, Lord, provide, Lord God, ang mga pangailangan ni Lord God, kagalingan, Lord God, Lord, sa nanay niya po, Panginoon, Lord God, Lord, kahit sa mga plano nila, Lord God, na magkapatid, Panginoon, Lord God, na reunion, Panginoon, Lord God, unite mo po sila, Panginoon, na magkapatid, Panginoon, Lord God, Lord God, in Jesus' name, sa mga plano nila, Panginoon, Lord God, Lord, na Panginoon, Lord God, sa lahat, Panginoon, Lord God, ikaw po nakakaalam ng lahat-lahat, Panginoon, Lord God, Lord, ikaw po mag-provide, ikaw po, Lord God, Lord, magbigay, Lord God, Lord, na magandang weather, Lord God, sa bawat isa sa kanila, Panginoon, Lord God, and Lord, sa mga, Lord God, Lord, sa mga, Panginoon, na mga dinidesire, Lord God, na mga puso nila, Panginoon, Lord God, Lord, ikaw po nakakaalam, Panginoon, Lord God, Lord, ibigay mo po, Panginoon, nawa, Panginoon, Lord God, ang mga gusto nila, Lord God, Lord, na nasa kanilang mga puso, Panginoon, kahit sa mga anak, Lord God, ni Pastor, Lord God, Lord, ikaw po, Panginoon, Lord God, protect them, Lord God, by your blood, Lord Jesus Christ, Lord God, even, Lord God, Lord, lahat, Panginoon, Lord God, kahit na, Panginoon, Lord God, sa mga churches, Lord God, namin, dito, Panginoon, Lord God, sa Taiwan, Lord God, Lord, sa church, Lord God, leaders, Lord God, Lord, sa Taoyuan, Panginoon, Lord God, Lord,
Nawa, Yes. Panginoon, Lord God, sa gawain sa tao yan, Panginoon, pag Lord God, i-open mo na po, Panginoon, Lord God, ang gawain, Panginoon, no more, Lord Yes, God, Lord, Lord. hassle, Lord, in Hallelujah. Jesus' name, Yes. Lord God, Lord. Nawa, Panginoon, Lord God, ikaw, walang makakatigil sa iyo, Panginoon, sa mga plano mo po, Panginoon, Lord Yes, God, Lord Lord. God. Lord, nawa, Panginoon, patuloy, Panginoon, ng mga tao na nandoon, Panginoon, Lord God, Lord, ikaw po mag-akay sa kanila, Panginoon, patungo, Lord God, Lord, Lord God, Lord, at sasama sa amin sa pagsamba sa iyo, sa pagkikilala sa iyo, Panginoon, Lord God, kahit na, Panginoon, Lord God, sa Huwalyan chapters, Lord God, sa Yes, mga leaders na nandoon, Lord God, Lord God, in Jesus' name, Lord God, Lord, nawa, Panginoon, Lord God, kunin mo po, Panginoon, Lord God, ang mga hassle, Lord God, Lord, ng mga rason, Panginoon, kung bakit hindi sila nakakadalo, Panginoon. In Yes, Jesus' name, Lord God, nawa, Panginoon, Lord God, sa mga gustong, Lord God, Lord, na hawak sa kanila, Lord God, let it be, Lord God, Lord, ikaw mag-release sa kanila, Panginoon, Lord God, in Jesus' name, Lord God. Nawa, Panginoon, Lord God, patuloy sila, Lord God, na dadami, Lord God, walang, Yes, Lord God, amen. Hallelujah, Lord. walang makapipigil, Lord God, Lord, sa mga gawain mo po, Panginoon. Walang makahasel, Lord, in Jesus' name, Lord God. Ikaw po patuloy doon, Panginoon, Lord God, sa gawain, Lord God, kahit nasa sentyo, Panginoon, Lord God, Lord, ikaw po Amen. patuloy, Lord God, Lord, na magtawag sa mga tao na doon, Lord God, sa nakapalibot, Panginoon, nawa, Panginoon, Lord God, let it be, Lord God, Lord, na ikaw, Lord God, Lord, let be your great presence, Lord God, Lord, na mag-akay sa mga tao na nandoon, Panginoon, Lord God, sa mga company, Lord God, sa mga factory, Lord God, workers, Lord God. Nawa, Panginoon, marami pang makakilala dyan sa iyo, Panginoon, Lord God, Lord. Kahit na, Lord God, sa church building, Panginoon, sa mga plano namin, Panginoon, mga plano, Lord God, Lord. Nawa, Panginoon, gabayan mo po, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, pag-provide, Lord God, where is, Lord God, the right place, Lord God, where we build, Lord God, Lord, na building, Lord God, na para sa iyo, Panginoon, na aming daluhan, Panginoon, Lord God. Nawa, Panginoon, ikaw po, Panginoon, reveal, Lord God, your plan, Lord God, in us, Lord God, in our leader, Lord God, in Jesus' name, Lord God, kung saan, Panginoon, Lord God, dapat kami, Lord God, Lord, na building, Panginoon, Lord God, and provide our needs, Lord God. Ikaw po, Panginoon, ang aming Panginoon, Lord God, nasa sayo nang galing ang mga pangailangan namin, Lord God. So we have confidence into you, Lord God, in Jesus' name, Lord God. Kahit na, Panginoon, Lord God, sa mga lingkod mo po, Panginoon, Lord God, Lord, sa mga outreaches, Lord God, sa Pinas, Panginoon, Lord God, Lord, sa mga, Lord, na abot, Panginoon, Lord, ni Pastor doon, Panginoon, Lord God, ng mga, Lord God, Lord, in Jesus' name, sa mga open doors, Lord God, doon, Panginoon, sa Pinas, Lord God, Lord, ikaw po mag-continue, Lord God, sa pag-provide sa mga pangailangan nila, Panginoon, doon, Panginoon. Thank you so much, Lord God, to your word, Lord God. Thank you so much, Lord God, na always ka na nandyan sa amin, Panginoon. Lord, Amen. comfort, Lord God, the people, Lord God, kung sinong merong naramdaman mga kabigatan, Panginoon, kung sino man, Lord God, Lord, ng tao, Lord God, nababay, Panginoon, Lord God, Lord, na nakaramdam, Lord God, Lord, ng mga problema, Lord God, kagabigatan sa kanyang puso, Panginoon, Lord God, bigyan mo po siya, Lord God, kalayaan, Panginoon, Lord God. You are our comforter, God, Lord. Thank you so much, Lord. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy po kami sa pagpuri, pagsamba dyan sa iyo, Lord God. In Jesus' name, amen. 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 Ay, picture Amen. taking. Ay, may picture taking daw. Amen. Amen. Buti nakaabot. Picture taking sa mga nag-persevere at hindi Dumating yung nakatulog. amo ko. Buti hindi nakatulog si Ate Weng. Oo nga eh. It's a miracle. Pinagpipray ko na di ako makakatulog tuwing Merkules. Si Ate Jing, si Ate Au. Ate Au, pwede po kayong mag-video, Yan. Si Ate Janice. Para picture taking tayo. Yan, picture taking lang po tayo ha. Sige, paano ba picture taking? Okay. Yan. Paano nga ba? Okay, smile. Ayun. Okay, magandang gabi ho. Salamat at nakasama for the first time ba nakasama si Ate Janice, no?
from Taichung. Welcome, Ate Janice. Welcome po. At si Ate Med naka ano talaga ganun pala talaga. Hindi ka nangangawit diyan. Ay, Malapit na, meron na sa Taichung. Nasa Sinchon, lilipat na ng Taichung. Magkakaroon na ng gawain sa Taichung. sa biyaya ng Panginoon, sa biyaya ng Panginoon. Amen. Praise God, no? Salamat sa mga pananalangin. Thank you po, Pastor. Kagabi, Thank you po, mga kapatid. kagabi matagal-tagal din ang meeting namin ng Good elders. night po. Bye-bye. Good night po. Good night, everyone. Antok na si Bye. ako. Bye-bye. Good night po. Bye. Hello, Ate Med. Mukhang hindi ka giniginaw, Ate Med. Hello, Sister Luz. Hello, Ate Au. Good night po.